Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. Ang pag-uusapan po natin for today ay si Robin Padilla at yung kaibigan niyang Carbon Cat. Hindi na wala ako magsa-soundboard kasi wala na si Robin Padilla. Bong Revilla. So, let's talk about first yung mga artista sa Senado kasi nababawasan na sila nababawasan. Of course na barring yung mga Tulfo kasi hindi naman mga artista ang Tulfo, they were at first public service. But let's talk about first yung mga artista. Ngayon kasi naubusan na ng artista sa Senado, 'di ba? Si Willie Revillame, bagsak, si Ipe, bagsak. Even Pacquiao to some extent kasi nag-artista naman si Pacquiao. Basically si Jinggoy na lang at saka si Robin Padilla. Si Jinggoy kasi naging artista eh. But si Robin Padilla talaga yung coming from the crop of artistas. Now, si Robin Padilla kasi ay nag-Muslim, okay? And malakas talaga yung hatak niya sa Muslim country. Will that fair pagdating ng 2028? Maybe. Medyo kasi grabe talaga yung nakita natin yung election. Kung babalikan natin yung election, talagang ang nagdala sa mga Duterte candidates was the Mindanao votes. Grabe, number 1 talaga. But ang akin lang talaga ay sana pagdating ng impeachment case tumuloy, 'di ba? Tumuloy talaga and at least makapagpresenta ang prosecution ng ebidensya nila against VP Sara. Mamaya pag-usapan natin yon, dahan-dahanin lang muna natin yung mga key points na kailangan yung malaman going in sa impeachment. Now, first muna, the impeachment is very important in the sense na this would be the first time we can make one of the highest official of the land to be accountable for her actions. Yung very popular, 'di ba? Kasi si Erap kasi hindi natuloy yung impeachment noon eh. Sana ito tumuloy-tuloy, 'di ba? I mean, second time pala. Pero ang sinasabi ko dito, yung popularity and strength kasi sobrang lakas talaga ni VP Sara ngayon. And malalaman natin kung yung mga bintang ni Trillanes are totoo, yung mga bank accounts na apparently may billion-billion laman coming in from drug money. Yan yung sabi ni Trillanes, hindi ako nagsabi nun. Now, ang Duterte legacy ngayon kasi, it's almost symbolic, lalong-lalo na si Digong, di ba? Kung natatandaan niyo yung 2022, yung Marcos legacy, the senior, hindi yung junior. The Marcos legacy is golden age. Ngayon naman, ang legacy ni Digong is yung war on drugs na sabi nila super successful and yung peace and order. Truth be told, yung mga petty crimes naman talaga nabawasan. Kasi nga, yung petty crimes are pinapatay na lang kasi. So, wala na talagang maglalakas ng loob na nakawin yung cellphone mo or yung yung wallet mo. But yung mga heinous crimes, ganun pa rin naman. Actually, meron pa rin naman nagbebenta ng droga, albeit mas mahal na relative dun sa panahon ni Duterte, di ba? That was what was found in the Quadcom, di ba? Balikan niyo yun. Meron pa rin namang mga kidnapping, meron pa rin naman mga murder, meron pa din naman mga ibang heinous crime na hindi rin naman napuksa ni Duterte. What was evident back in Duterte days was the abuse of powers ng mga pulis. Maraming nanlalaban noon. Pansin nyo, ngayon wala na. May mga napapatay ba sa operation ng drugs? Yes, meron. But not as much as kila Duterte. Manood kayo nung mga documentary, especially yung La Pieta na ewan ko lang, hindi ko pwedeng ipakita yun eh. Pero merong La Pieta o War on Drugs na piece. So, yung mga photographer ng War on Drugs, yung mga na nagbebenta sila ng picture sa mga news sites. Minsan nang tinanong minsan silang in-interview sa Facts First. Nanonood kasi ng Facts First favorite ko talaga yung palabas na yun eh. Sinabi nila na tumaas daw talaga yung patayan during the time of Duterte. Kasi nga, ang problema kasi sa war on drugs is the impunity. Now, alam natin lahat yon, and yung idea na yon has become a myth
naging mythos siya eh. Naging symbolic, symbolic war cry ng mga Duterte na because of Digong tumahimik ang Pilipinas. Pero in reality, it's the same shit eh. It's the same shithole na tinitirahan natin eh. Yung mga, ang worst pa nga nung sa kanya kasi may pogo, di ba? But has the Pogo law been repealed already? Hindi rin. Nandyan pa rin, di ba? Pinapatigil lahat ng Pogo, but by law, there is legal Pogos hanggang ngayon, di ba? So, these are the things na kailangan yung malaman going into the impeachment. Now, let's go to the impeachment trial per se. Doon mismo sa impeachment trial. So, sa impeachment kasi, of course, meron yung Supreme Court judge doon, yung ano bang tawag doon, yung Chief Justice, siya yung magpe-preside noon. Tapos katabi niya yung nangyari kay Erap noon, si Hilary Davide. Ngayon hindi ko kilala kung sino eh, pero ganun 'yun. Tapos yung Senate President din yata nandun din katabi niya. Something like this. Ngayon, sino yung magiging Senate President? Okay. It is very important kung sino yung magiging Senate President. Going into the 19th Congress, yung 19th Congress kasi magbubukas ng June 2. And when we say Congress, kasama na yung Senado dun eh. And si ano pa yun eh, si Duterte, si ano pa yun eh, si Chis Escudero pa rin. Hanggang 28th Congress, which is magbubukas after the SONA of our President. Okay? So sa July pa babalik magre-resume yung Kongreso. Now, between the 19th Congress and the 28th Congress, diyan magkakaalaman kung ano ba talaga yung magiging galawan ng mga Duterte, nung Duterte block. Kasi there are rumors na baka si Marcoleta yung maging Senate President. Now, yung nature ng impeachment is quasi-judicial, and to the sense na they are just called judges, but they are not actually court judges, na they have to follow strict guidelines in implementing the law in this country. Sa kanila kasi it's an exercise, it's not a criminal procedure, it's a administrative procedure, and they are there to vote whether to convict or to acquit, 'di ba? Ang problema ngayon, kung si Marcoleta yan, baka hindi na umabot doon, baka hindi na makapag-present ng ebidensya, baka itapon agad yan. Ang sasabihin ni Marcoleta, wait lang, antayin muna natin yung Supreme Court ruling kung pwede bang tumawid to sa 28th Congress. Kasi nga, 19th Congress siya manggagaling eh. 'Di ba? Tapos tatawid siya sa 28th. So, yun yung magiging unang problema. If Marcoleta or a pro-Duterte Senate President is, baka ganun yung gawin nila. And if they also have the numbers, baka madelay ng madelay. It will hinge also doon sa magiging speech ni President Marcos sa SONA. Kasi pwedeng mangyari pag nagsalita siya sa SONA, mga kamatis, mga kaibigan, at sinabi niya na he doesn't like the impeachment. Baka maging sentiment 'yon nung 4 or 5 na pro Marcos, 'di ba? Ayoko na kasi ayoko na kasi ng away, ayoko na ng gulo. So baka ganon. So madidelay, tapos eventually matatapon, and then hindi maitutuloy. Pwedeng ganun eh. Pero on the other hand naman, and this is all I ask for, sana lang matuloy para makita natin yung ebidensya na ni-ready ng prosecution. Nandun si Laila de Lima, an expert in everything Duterte basically, kasi nga 'di ba nung DOJ secretary pa lang siya, nung human rights chair pa lang siya, iniimbestigahan niya na si Rodrigo Duterte. So her being there is so invaluable dito sa prosecution team na tutugis kay VP Sara. She knows everything what's going on in Davao, and dun din sa mayorship ni VP Sara doon. So meron naman din si Chel Jokno. Si Chel Jokno naman is a human rights advocate. Alam niya yung naging problema sa Tokhang. I'm not saying na may tinokhang si VP Sara, pero
I guess meron silang connection doon kasi isa yun sa, I believe isa yun sa articles of the impeachment. 'Di ba? Yung ginawa niya noon sa, I think it's number 3 or number 4. I'm not sure about the articles of impeachment. Or, pwede rin naman yung mga kagaya ni Robin Padilla yung maghari, na may clear bias na sila even without seeing the evidence. Ang akin lang, request ko lang sana sa lahat ng manonood dito, keep an open mind. Listen to the prosecution, listen to the defense. That's all I ask. And then, kung nakita nyo talaga na may anomalya, then make her accountable. Parang awa nyo na. Kung ma-acquit man siya because marami siyang kakampi sa Senado, then do not vote for the people that will acquit her even with insurmountable evidence in front of you. Now is the time to make a stand, mga kamatis, mga kaibigan. Now is the time to fight. Now is the time that we can make someone as powerful as VP Sara to be accountable for her actions. Please lang po, panoorin nyo lang. Suportahan nyo lang yung ebidensya. Let the evidence speak for itself and, listen carefully. Yun lang naman. Gege mga lads.